Marami nagtatanong kung ang stress ay nakakapagpataba. Marami din na nagsasabi na nag-diet na sila subalit yung belly fat or abdominal fat ay hindi matanggal-tanggal. Sa video na to, alamin mo kung ano ang connection ng chronic stress sa pagtaba mo and paano mo mamamanage ang chronic stress para hindi mag-contribute sa weight gain mo at mabawasan ang belly fat. Ang chronic stress ay pwede magresulta sa pagtaba or pagbawas ng timbang depende sa coping mechanism ng katawan. Pero ang focus natin sa video na to ay stress at weight gain dahil ito yung mas maraming issue ng tao ngayon. Kapag tayo ay stressed, ang katawan natin ay nasa fight and flight mode. Every time na tayo ay stress, yung adrenal glands natin ay nagre-release ng adrenaline at cortisol or stress response hormone. Ayaw ng katawan ng stress, kaya alinman sa gusto niya itong labanan o takasan. Ibig sabihin nun, kapag stress tayo, ang katawan ay may tinatawag na primal automatic na reaction kung kaya't nagkakameron tayo ng pagbilis ng pagtibok ng puso, high blood pressure, habol ng paghinga, natitension yung mga muscle at iba pang hormonal reaction. Ilan pa si reaction ng katawan kapag stressed ay ang pagsakit ng ulo, nasakit ang katawan, at saka yung muscles, malimit sa likod, di ba? Tapos parang may paru-paro sa tiyan o na-upset yung stomach. At meron pang iba na lumalabas ang skin issues tulad ng acne o kaya kung may eczema na mas lalo pang nalala. Kakambal ng stress ang pagtaas ng blood sugar at kapag mataas ang blood sugar mo, mataas din ang insulin level. Dahil isa nga yun sa fight or flight response sa stress. So, isa-isahin natin ang 5 koneksyon ng chronic stress at frequent elevated cortisol level sa pagtaba. Number 1, tumataas ang appetite na malimit ay sugar cravings. Isa sa coping mechanism ng katawan kapag stressed ay increased appetite na malimit junk food at saka sugary food. Dahil gusto ng katawan mo ng quick energy eh. Napapansin nyo ba na kapag stressed, marami ang nagko-comfort eating? Kung may overconsumption ka ng carbs at asukal, yung excess nun iimbak sa katawan bilang taba na ang una ay sa abdominal area, sa tiyan. Yon ang pinaka-stubborn na klase ng taba. Yon yung tawag nilang stubborn fats. Kaya kung narinig nyo na yung salitang stress belly, yun na po yun. Sa ganong klase ng eating habits, yung puro carb-loaded, bumabagal ang metabolism natin kaya lalo tayo nataba at nahihirapan magpapayat. Number 2, in connection dun sa number 1, nadidevelop na ang unhealthy eating habits tulad ng emotional eating. Dahil nga sa stress ka, mas napapadami kaysa normal yung kain. Yun ay dahil para maibsan ng konti yung nararamdaman mo na stress sa katawan. At dahil nakasanayan ng katawan mo yung ganong klase ng eating lifestyle, naging habit na ito. Hindi mo na mamalayan, mas nakikrave ka na sa carb-loaded foods hanggang sa nag-contribute na yun sa iyong weight gain. Ganon din yun sa pagkain ng fast foods. Kung ano yung naisip mo na masarap at accessible na pagkain sa'yo, bibilhin mo na lang. Dahil ayaw mong pahirapan at dagdagan pa ang stress mo sa pagluluto, kaya mas lumalala yung issue ng timbang mo. Yung number 3 effect ng elevated cortisol at stress ay nawawala ang laman o muscle at fat gain ang resulta. Kapag lagi kang stress, nag-i-stimulate ang cortisol ng breakdown ng muscle protein into glucose o asukal. At ang resulta nun ay pagliit, pagbawas ng muscle mass. Kaya, mas napopromote ang weight gain kaysa weight loss. Mas maliit or mas kukonti ang muscle mass na meron ka, the more na magigain ka ng weight. Ang number 4 ay insulin resistance. Kapag malimit kang stressed, elevated din ang insulin level mo. Ginagawan kasi ng paraan ni insulin na pababain ang blood glucose level mo sa dugo. Pero dahil sobra nga yung asukal base sa pangangailangan ng katawan mo, saan niya ilalagay yon? Eh ayaw nang tanggapin ng cell mo. So anong gagawin niya? I-imbak na lang niya ito bilang taba. And number 5, nahihirapang matulog. Ang cortisol natin pagdating ng gabi, yan ay nag-a-adjust sa pababa. Dahil sa paghahanda sa pagtulog, yun talaga ang default ng body clock natin. Pero yun nga, kapag stress tayo, hindi nabibigyan ang katawan natin na mag-relax para ihanda sa pagtulog. At dahil elevated yung cortisol, dahil nga ng stress, bunga ng nararamdaman natin, elevated din yung blood glucose at insulin level mo. Kaya hindi talaga tayo makakatulog ng tama at dahil doon, apektado ang metabolism natin. Ang kakulangan ng tulog ay nagdudulot ng increased appetite at sugar cravings dahil
nanlalambot at nanghihina yung pakiramdam mo. So, anong tendency ng katawan? Kumuha ng quick energy sa available na pagkain. At sa mga Pinoy, ang malimit na available niyan ay sugary drinks like 3-in-1 coffee at iba pang energy drinks na loaded with sugar. At malimit, mga tinapay at iba pang carb-loaded foods. Dahil dito, yung nabanggit ko na 5 connection ng stress sa weight gain, nagiging vicious cycle. Ibig sabihin nun, paulit-ulit na scenario sa buhay mo. Na stress, tumaas ang cortisol, tumaba, nag-crave ng sugar, kumain pa uli ng maraming sugar, kaya lalong tumaba. So, ilan lang yun sa mga dahilan kung bakit kapag nag-diet ka ay mabagal o yung iba naman wala talagang progress ang weight loss at nahihirapang tanggalin ang belly fat. Kaya sabi ng iba, bakit gano'n? Naka-diet na ako, yung tiyan ko naiwan. May ibang factor na yon pag gano'n. It could be you are stressed at hindi mo siya na-manage ng maayos. Kaya ang next question is, paano i-manage ang chronic stress? Number 1, positive self-talk. Be kind to yourself. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Kung wala kang magawa sa situation, may magagawa ka sa sarili mong pananaw at attitude. Count your blessings and focus on good things. Tandaan na hindi tayo si Superman na kayang ayusin at baguhin ang lahat. Ang una nating dapat ayusin ay ang sarili nating mindset. And number 2, importante to, surround yourself with positive people. Yun yung mga taong makakapag-uplift ng spirit mo at hindi makakapagpababa ng self-esteem mo. Yun yung mga taong makikinig sa'yo ng walang judgment, sincero, at kayang sabihin ng totoo sa harap mo nang may kalakip na respeto kapag humihingi ka ng opinion or advice. Take time to recharge. Humanap ka ng passion, hobbies, mamasyal ka, mag-window shopping, palayain mo na yung sarili mo sa social media kahit pansamantala. Mag-focus ka sa pag-improve ng sarili mo. Mag-exercise ka. Mag-reflect ka sa iyong sarili. Gawin mo yung mga bagay na nakakapagpagaan ng pakiramdam mo at magdudulot ng kabutihan sa iyong pagkatao. At ang pinaka-importante sa lahat, find a good church and connect with God. Hindi relihiyon ang makakapagbigay sa atin ng peace of mind, kundi personal na relationship sa Diyos Ama. Na kay Jesus ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Tanggapin si Jesus ng buong puso at siya lang ang tanging makakapagpagaan ng ating pasanin sa buhay. Yung problema po, hindi mauubos yan. Pero walang mabigat na problema kapag si Jesus ang kasama. There's no such thing as a stress-free life. Habang buhay ka, may stress. Ang tanong lang ay, ano yung reaction mo kapag nai-stress ka na nagre-resulta sa weight gain at health issues mo? Yun bang reaction mo ay negative or positive? Ang response mo ba sa stress ay mas magdudulot ng kabutihan o kasamaan sa sarili mo or maging sa ibang tao? Pero sabi nga, it's always easier said than done. Pero naniniwala ako na kapag determinado, may baon tayong kaalaman at meron tayong pananalig sa Diyos. Malaki ang pagkakaiba kaysa totally wala tayong alam at wala tayong pananampalataya. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na to, congratulations! Dahil ang ibig sabihin, willing kang matuto ng mas mailalim sa mga ganitong klase ng issues. Kapag naka-low carb at intermittent fasting ka, plus na ma-manage mo ng maayos ang stress mo, mas may big impact ito sa weight at health issues mo. Mas mabilis ang weight loss at pagbuti ng pakiramdam kapag ito'y nagawa mo ng gusto. Kayo, anong mga coping mechanism ang ginagawa nyo pag na-stress kayo? I-share po sa comment section sa ibaba. And you can also watch my other videos tulad nito. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat. Sa mga magsasubscribe, marami ding salamat. Sa mga nanonood, marami din pong salamat. And see you on my next videos. Thank you for watching. Bye-bye.